Thank you Lord, may blessings. May pasalubong sila sa akin galing Scarborough. Salamat sa nabigay. Magandang gabi, tara samahan niyo ako magluto. Ahang. Nung nakaraang linggo nga pala ay nakatanggap ako ng isang regalo, kakaibang regalo, ito yung malaking isda. Kaya naisip ko naman na why not na magluto naman ng kakaibang recipe bukod sa sinigang at paksiw at pinirito na nagsawa na yung aking mga anak sa ganitong mga luto. Kaya naman heto dat sinimulan ko na ang makipagbardagulan ulit sa malaking isda na to sa paglilinis. At buti na lang napa-order ako sa Shopee itong malaking kutsilyo na to at malaking tulong ito sa akin sa aking paglilinis. Kung hindi na naman ako magkakamali mga mi, ang tawag ata sa kutsilyo na to ay butcher's knife. Correct me if I'm wrong mga mi. O diba, pang malakasan talagang kutsilyo na to. At kung ninais mo namang bumili, marami po yan sa Shopee. Kasama na ang shipping fee sa halagang kulang na 100. At matagal ko na talagang gustong bumili ng ganitong mga kutsilyo mi dahil hirap na hirap yung malasagin ko kamay sa paglilinis ng malaking isda. Kailangan mo muna i-fish fillet ang isda. Yung ganitong pagkahiwa lang mga mi, yung malalaking strips ba. At kailangan nating hugasan ng maigi para sure na malinis ang ating kakainin. Alam niyo ba mga mi, ganito yung magandang quality ng isda, yung mapink-pink yung laman niya at may konting taba. So ayan, for the go na tayo sa pagluluto. Ihanda lang natin ang 2 cup na harina. Para magkalasa ang ating gagamiting breading, kailangan natin haluan ito ng breading mix. Bali, garlic flavor nga po pala ang ginamit ko dyan. At pwedeng-pwede naman po kayong gumamit ng classic flavor ng breading mix o yung pula po ang bahay ng breading mix. Pagkatapos mong maimekos-mekos ng maayos ang breading, kailangan na po nating i-coat ng isa-isa ang mga na-strips na isda. So ayan nga mga mi, dahil sobrang makakalimutin ako, naisipan ko nga pala, na-realize ko na nakalimutan ko palang lagyan ng asin at paminta ang isda. Nang sa ganon ay lalong mas masarap at may lasa ang isda na iluluto natin. Hindi na nga ako nakapagtiis mga mi dahil natatagalan ako sa tong, kaya gamit ang aking kamay, indumudumudum ko daddy si Daddy J Arena. Ayan mga mi, yung kalalabasan ng ating na-coated na mga isda. So, ang gagawin po natin sa natira na harina ay kailangan lang po nating haluan ulit ng tubig. Tsaka natin imekos-mekos ulit ng maigi. Sige mga mi, mekos-mekos na yan. Mekos to the left, mekos to the right. Ayan, dapat po, ganyan po yung magiging consistency ng ating breading. O yung butter, ang tawag po dyan. Next, kailangan po natin isa-second coat ang mga na-strips na isda na merong coating kanina ng flour. Ayan, magluluto na po tayo. Kailangan po dapat mainit na mainit ang mantika. So, magte-testing po tayo kung mainit na po mantika. At kapag umapaw na po yung hinulog po natin dyan ay talaga namang mainit na ang mantika. Ayan mga mi. So, ganyan lamang po. Prito-prito lang. So, trivia lang mga mi, para hindi po kayo magsisi dun sa lasa ng inyong mga pirinitong isda or mga ganyang uri ng mga recipe. Kailangan nyo po laging tinitikman muna yung butter. Kasi pwede nyo po yun i-retoke yung lasa, pwede nyo pong dagdagan ng asin, pwede nyo pong dagdagan ng breading mix para naman mas masarap at mas mainggan yung mga anak natin sa pagkain. Siyempre, master nyo na yung pagpiprito. Matik na yung mga mi. Dapat golden brown po dapat lagi yung mga piniprito natin para well done po yung pagkaluto niya. So, yan na po yung mga second batch ng ating po mga iluluto, mga mi. So, ayan na nga dahil mukhang nasobrahan ko ata sa pagluluto at nasobrahan sa pagka-golden brown ang aking mga niluto. Pero alam niyo ba nga, nung natikman ko siya ay okay naman. Mas masarap pala pagka ganyan yung pagka-brown niya. Ito na yung naluto nating fish fillet. Ayan. Tikman na natin sa may siling. Sausawa na may sili. Ahang.